Sa pinaggagawa naman ni Yang Du ay napatanong na lang ang mga junior nito sa kanilang isip na kung ano raw ang pinagsasabi nito, sabay din silang napaisip na parang may nakamit raw si Yang Du na uri ng pagka-enlightened, ngunit raw ay napakalaki ng epekto nito sa isip niya, ito raw ay nakakalito. Habang pinagmamasdan naman ng ating bida si Yang Du ay napasabi na ito sa kanyang isip na hindi pa rin raw masama sa lahat na sinliyuhan niya ang kanilang dantian para mapagkanto nila ito, pero sa tingin niya raw ay nakalimutan na raw ito ni Yang Du ng tuluyan, gayunpaman ay nagawa raw ni Yang Du na mabasag ito at umabot pa sa pagka-enlighten. Kung panatilihin raw ni Yang Du ang kasalukuyang pag-iisip nito ay magiging isang dakilang haligi raw ito na magdadala ng bigat ng kunlun sa hinaharap. Kaya dahil umabot na sa puntong ito, sa tingin niya ay dapat kahit kaunti ay magsalita siya, kaya kinuha niya na ang pansin nito, sabay din itong nagpamalas ng isang nakakamangha na teknik. Kasabay din itong humakbang, at nagsaad na ang landas raw nito ay iyo lamang at hindi na kailangan pang magsalita siya at maglakad ng matatag bilang isang sumusunod sa matuwid na landas, habang sa isip-isip naman ni Jung Hyun ay dapat raw nito na maunawaan sa dami nito. At ang mga nakasaksi naman sa teknik ni Jung Hyun ay namangha na lang ang mga ito, pati na si Sojan ay napasabi na ito na ang ganda raw nito. Habang ang mga tauhan naman ng merchant ay napasaad na ang mga ito na tuwing nakikita niya raw si Jung Hyun ay parang napaka-misteryoso nito, kaya napatanong na lang ito kung pwede kaya raw na si Jung Hyun ay isang immortal, kaya napasabi na lang ito na sana raw ay manatili ito sa kanilang grupo magpakailanman. Tinawag naman ito ng kanyang kasamahan na isang jerk, sabay din itong tumugon na malapit na raw si Jung Hyun umakyat sa langit, kaya huwag raw maging sakam ang kanyang kasamahan dahil mahirap para sa kanya na manatili sa kanila ng matagal. Narinig naman ito ni Sojan kaya nalungkot na lang ito. Biglang nagpasalamat naman si Yang Du sa mga mabubuting salita ni Jung Hyun, ngunit paano niya ba raw mababayaran ang kabutihan na ito ni Jung Hyun? Sa sinabi naman nito ay sinabihan na ito ni Jung Hyun na mag-focus na lang raw si Yang Du sa landas nito at huwag masyadong mag-alala tungkol dito. Sa isip naman ng ating bida ay nahihiya raw siya na magpahaba-haba sa ganitong walang kwentang usapan at seryoso raw. Kasabay din na nagsaad na si Jung Hyun na kahit ganun raw ay kung palagi si Yang Du nakakaramdam ng pasasalamat ay tiyakin raw nito na alagaan ang mga napagtanto nito ngayon at magpatuloy sa pag-abante at pagliwanagin ang mundo at ibahagi ang landas ng tao sa mga kasama nitong naglalakbay. Tumugon naman si Yang Du na ngunit raw hindi naman niya natapos ang kanyang sinasabi dahil agad nang nagsalita na si Jung Hyun na kapag sinubukan raw ni Yang Du maglakad sa landas ng tao ay mawawala raw rito ang liwanag nito. At habang sinisikap raw nito palakasin ang liwanag na iyon ay mas lalo raw ni Yang Du itong mawawala, at habang sinusubukan nitong hawakan ay mas lalo itong dumudulas sa mga daliri nito na parang buhangin, kaya mas mabuti pang hayaan na lang ito. Matapos naman magsalita si Jung Hyun ay agad nang napaisip na rito si Yang Du na lubos raw siyang naliligaw sa sinasabi ni Jung Hyun, at sa ganitong oras raw ay kailangan niyang magsabi ng isang bagay na magpaparamdam sa kanya na iginagalang niya ang Sword Calamity. Kaya walang ano-ano ay para itong tanga na nagpapasalamat sa ating bida dahil sa enlightenment, kaya nahiya na lang rito si Jung Hyun at pinagpawisan na lang. Dagdag pa ni Yang Du na ibahagi raw ang landas ng tao sa iba, pero huwag pilitin at tulungan ang iba na paliwanagan ang kanilang landas ng tao. Sabay din itong nagtanong kung yun ba raw ang ibig sabihin ng ating bida at di ba raw ang landas ng tao ay hindi maipapaliwanag sa salita, kaya sa sinabi naman ni Yang Du ay nagtaka na lang rito si Jung Hyun, kaya napaisip na ito na napatanong kung ano ba raw ang sinasabi ng batang ito. Habang pinagmamasdan niya si Yang Du ay napasabi na ito sa kanyang isip na ang kulay raw ng chi na nagmumula sa kanyang katawan. Sabay din nagulat na itong napasabi sa kanyang isip na Triad Transformation Peak Harmony, at ito raw ay isang estado ng kahusayan kung saan malayang dumadaloy ang panloob na enerhiya ng walang sagabal at nagsisimulang magpakita bilang napakalakas na enerhiya ang maabot ang antas na katulad ng sa mga iginagalang na nakatatanda sa prestihiyosong mga sekta. Pagkatapos lamang makinig sa ilang kalokohan ay kahanga-hanga raw. Sa katangahan naman na pinaggagawa ni Yang Du ay napasabi na lang si Jung Hyun sa kanyang isip na napatanong kung ano ba raw ang ginagawa nitong ulila na nasa kanyang harapan, habang si Yang Du naman ay nagpatuloy lang ito na nagsaad na tulad raw ng inaasahan niya sa elder na ating bida ay ang ibig raw niyang sabihin. Sabay din na tinawag niya ng master si Jung Hyun at nagsaad na talagang nasa ibang antas raw si Jung Hyun. Sabay din itong nakiusap na ipagpatuloy raw ang paggabay sa hindi pa sapat na Yang Do at sa paglalakbay patungong Sichuan. Sinang-ayunan naman ito ni Jung Hyun, habang sa isip-isip naman niya ay wala na raw siyang magagawa, ngunit kung may taong maaari raw niyang gamitin at lalo pang lalakas ay mabuti raw yun para sa kanya.
Makalipas ang ilang oras ay nasa taas na sila ni Shin Mayenja habang sa baba naman nila ay may mga tao doon na dumadaan na parang mga langgam na nagkukumpulan kaya napasabi na lang rito si Yang Chun na kung ano ba raw talaga ang lahat ng mga ito dahil malaki na raw ang negosyo noon pero ngayon nadagdagan pa ito ng 6 na beses sa bilang ng mga ulo dati. Bukod pa rito ay mukhang lahat ng mga taong iyon ay matindi ang tama sa kanilang mga vital point at parang pagod na rin ang Sword Calamity. Sa sinabi naman nito ay nabatukan na ito ni Shin Mayenja kaya napahiyaw na lang ito sabay din na nagtanong na si Shin Mayenja na kung nag-aalala ba raw si Yang Chun tungkol sa Sword Calamity ngayon. Tumugon naman si Yang Chun na kung ano ba raw ang ginagawa nila ngayon at parang pareho lang raw ito sa Closing Meridian Technique na naranasan nila at ito ay isang chi technique na hindi pinapalabas ng mga ugat ang kanilang panloob na enerhiya. At ganong klaseng teknik ito pero walang sino man ang lumalaban kaya ang galing raw ng Sword Calamity. At tiyak na kamangha-manghang tanawin ito ngunit nakahandusay na siya dahil nabatukan na ito ni Shin Mayenja. Habang si Shin Mayenja naman ay tumulo na lang ang pawis nito sabay din itong napaisip na ang Mad Typhoon Sand raw ay parang kaaway ng kanilang Kunlun sect. At ang makita raw ang Evil Dark Divine Typhoon na nahihirapan ng ganito ay nagdudulot ng kaunting awa sa kanya. Sa huli ay wala raw siyang posisyon para makiramay sa Evil Dark Divine Typhoon. May biglang naalala naman si Shin Mayenja kaya nagtanong na ito na kung saan na raw napunta si Yang Du matapos gumawa ng ganyang gulo kanina sinagot naman ito ni Yang San na bigla raw itong nawala sa kung saan at sinasabing ipapalaganap raw ni Yang Du ang mga aral ng Sword Immortal. Habang ang Evil Dark Divine Typhoon naman na ginawang utusan ni Jung Hyun ay napasaad na ito sa kanyang isip na hindi raw magamit ang kanyang kakayahan sa martial arts at pinipilit niya na tiisin ang init ng araw habang nagdadala ng mabigat na bagahe buong oras. Ngunit ang pinakamahirap sa ngayon ay ang tiisin ang titig ng Saintess at hindi niya raw dapat isugol na harapin ng diretsyo ang nagliliyab at diamond na mga mata ng Saintess. Biglang tinawag naman ni Sojan ang Evil Dark Divine Typhoon na mister sabay din itong nagtanong na kung hindi ba raw siya nakita dati ng Evil Dark Divine Typhoon sa narinig naman ng Evil Dark Divine Typhoon ay tumulo na lang ang mga pawis nito at nauutol itong tumugon na hindi niya raw alam. Kaya nasabi na ni Sojan na talaga ba raw dahil parang nakita na raw niya ang Evil Dark Divine Typhoon sa isang lugar ilang sandali lang ay naalala niya na kaya agad nang sinabi ni Sojan na nagkita na raw sila sa harap ng Holy Flame Altar sa Demon Heaven Department ngunit biglang tinawag naman ni Jung Hyun si Sojan. Kaya lumapit na ito sa ating bida kaya nagtanong na si Jung Hyun na kung okay lang ba nalapitan ng pabaya ang isang taong may nakakatakot na itsura sumagot naman si Sojan na ngunit raw. Habang si Jung Hyun naman ay napalingon na ito sa Evil Dark Divine Typhoon. At sabay din itong napaisip na ang Evil Dark Divine Typhoon raw ay akala niya na hindi niya na sila muling makakasalubong. At hindi niya raw inaasahan na makikilala niya ang Old Pao ng Radiant Heavenly Cult dito. At alam niya na raw ang mga Samaire sa Flying Tiger Escort Agency ay hindi mula sa Mad Typhoon Sand at akala niya raw ay mahahanap niya sila kung kikilos ang house sect kaya dahil naman doon ay napatanong na lang siya sa kanyang isip na kung magagawa niya raw kaya silang mahuli ng matagumpay ngunit sa huli ay naisip niya na magtipon na lang raw muna sila ng impormasyon tungkol sa nangyari. At sigurado raw siya na ang Evil Dark Divine Typhoon ay may silbi ito sa kanya kaya agad niya nang tinawag ito. Kaya sa narinig naman ng Evil Dark Divine Typhoon ay napatanong na ito na kung tinatawag ba raw siya ng Elder. Tumugon naman si Jung Hyun na may gusto raw siyang itanong kaya kung pwede ba raw silang mag-usap mamaya sa gabi sa isip-isip naman ng ating bida ay magtipon raw sila ng mas maraming impormasyon hanggat maaari. Lumipas ang maghapon ay gabi na, kung saan silang dalawa kaya nagtanong na ang Evil Dark Divine Typhoon na kung tinutukoy ba raw ng ating bida ay ang kasalukuyang kalagayan ng Jong Yuan. Tumugon naman si Jung Hyun na dapat raw alam ng Evil Dark Divine Typhoon kung ano ang sitwasyon sa Jong Yuan ngayon at kung tama ba raw siya. At matagal na mula nang iniwan niya raw ang Jiangho matapos ang araw na iyon kaya sa narinig naman ng Evil Dark Divine Typhoon ay pinagpawisan na lang ito. Sabay din na pangiting sinabi na ng ating bida na ang lahat ng mga mangangalakal raw dito ay wala sa Jong Yuan ng mahigit 3 taon kaya nagsabi na ito na ang mga tao ng Kunlun ay parang galing sa ibang mundo sabay din itong nagtanong kung tama ba raw siya kaya matagal na raw siyang curious tungkol sa kung paano ang kalagayan sa Jong Yuan ngayon.
Habang tumutulo ang pawis ng Evil Dark Divine Typhoon ay sumagot na ito at nasabi na lang niya na kung saan ba raw siya magsisimula. Sabay din itong nagtanong na kung maaari niya ba raw talagang ikwento sa ating bida ang nangyari matapos ang araw na iyon. Sa narinig naman ni Junghyun ay pinaliwanag niya na ang araw raw na iyon na binanggit ng Evil Dark Divine Typhoon ay isang araw na hindi niya malilimutan. Dahil noong bata pa raw siya ay sa isang pagkakataon ay natuklasan niya ang grupong pinangalanang Hui. Ito ay isang lihim na organisasyon na kumikilos sa likod ng publiko. Palagi nilang itinuturing ang kanilang sarili bilang anino at naghihintay ng tamang pagkakataon para lumunin ang buong mundo at matagal na siyang nakikipagdigma sa kanila alinsunod sa kalooban ng kanyang master. Sa panahong iyon ay natuklasan niya na may nakatagong paksyon ng Hui sa loob ng Radiant Heavenly Cult at natatandaan niya raw ang sinabi ni Sun Mubok kung sa tingin ba raw ng ating bida ay nagtatago ang mga taong Hui sa kanilang Radiant Heavenly Cult at nagtungo raw siya sa Mount Sky kung saan naninirahan ang habang buhay niyang karibal ang Heavenly Demon na si Sun Mubok. Kung saan nagsaad si Sun Mubok na nagpunta raw si Junghyun mag-isa hanggang sa tuktok ng Mount Sky at sinabi raw ng ating bida na ang mga kasapi ng Hui ay nagtatago sa Radiant Heavenly Cult kaya nagtanong na ito na kung naisip ba raw ni Junghyun na kahit kailan na ang Heavenly Demon na ito ay magiging mga kamay ng Hui. Tumugon naman si Junghyun na matapos raw ang 60 taon ng pakikipagdigma ay sa tingin ba raw ni Sun Mubok ay iisipin niya ang ganoong bagay habang pinapanood niya ito na mabuhay ng buong pagmamalaki at yun ang nangyari at dumating raw siya upang harapin ang Hui, ngunit sa sandaling dumating raw siya ay ang Radiant Heavenly Cult ay napaligiran ng gulo. Kung saan tinawag na ng Evil Dark Divine Typhoon si Junghyun na isang brat at nagtanong na paano raw nito magagawang bastyusan ang Heavenly Demon. Pinakalma naman ito ni Sun Mubok dahil okay lang raw ito. Kaya nagsaad na si Sun Mubok paano na niya raw paniniwalaan ang mga salita ng taong naging pinakamalaking kaaway niya sa nakalipas na ilang dekada. Kaya patunayan raw ito ng ating bida at ipakita nito kung karapat-dapat ito na talagang hawakan ang kamay niya ang Heavenly Demon. Kaya dahil naman doon ay sa huli ay sa tuktok ng Mount Sky siya at si Sun Mubok ay itinadhanang magbanggaan. Kung saan napasabi na si Junghyun sa kanyang isip na nakakainis raw ito pero marahil ito ang pinakamainam kaya ipapakita niya raw rito. Pagkatapos noon ay parang ang nangyari ay kung ano ang naalala ng Evil Dark Divine Typhoon na ang White Lightning ay bumagsak mula sa kalangitan at yumanig ang lupa sa ungol ng Light Dragon na isang tunay na di matatagpuan at kahangahangang tanawin na hindi na muling makikita sa mundong ito. Ang mga elder at mga tagapangalaga ng Radiant Heavenly Sect na sumama sa kanya ay nabigla sa takot at tumakas ngunit sa kabaligtaran ay masaya siyang makipaglaban sa kanya. Dahil sa nangyari ay napasabi na lang ang Evil Dark Divine Typhoon na mga halimaw raw ang dalawa. Matapos naman ang kanilang laban ay si Junghyun na lang ang nakatayo doon. Ilang sandali lang ay napaupo na si Junghyun. Kaya nagsabi na si Sun Mubok na bored raw siya sa buong buhay niya. Ngunit ngayon ay natuklasan niya ang isang napakakulay na bagong mundo na parang nakikita niya ang bagong abot tanaw. At hindi ba raw na talagang nakaka-excite kaya sa narinig naman ng ating bida ay napaisip na ito na ang kakaibang tao raw nito. At patawang sinabi ni Sun Mubok na tunay nga raw na si Junghyun ang karapat-dapat niyang katapat. Tumugon naman si Junghyun na may lakas pa rin raw pala si Sun Mubok kahit nasa ganyang wasak na kalagayan na ito at tila sapat niya nang napatunayan ang kanyang kakayahan ngayon kaya nagtanong na ito kung tutulungan ba raw siya ni Sun Mubok o hindi. Biglang tinaas naman ni Sun Mubok ang kanyang isang kamay. Kaya napasabi na si Junghyun na kung ano raw at bakit bigla nitong iniabot ang mga kamay nito. Sumagot naman si Sun Mubok na matagal na raw silang magkakilala at mula noong araw na umakyat ito sa Mount Sky ay plano niya na raw noon na tulungan si Junghyun kaya sa sinabi naman nito ay nenas naman si Junghyun dahil tutulungan pala siya nito ngunit bakit humantong pa raw rito kung saan naglaban pa sila. Sabay din na nagsaad si Sun Mubok na ang kamay raw na ito ay nangangahulugang sa hinaharap ay dapat silang maging magkasama na mga kasama na maaari nilang ipagkatiwala ang likuran ng isa't isa. Kaya napasambit na lang si Junghyun sa kanyang isip na kung kasama ba raw. Kaya nagsabi na si Junghyun na inaasahan niya raw ang pakikipagtulungan ni Sun Mubok. At nakuha raw siya ng unang alyansa mula noong araw na iyon at wala raw siyang iniintinding pag-atake mula sa likuran ng kanyang kalaban. Dahil si Sun Mubok at siya ay nagtitiwala sa isa't isa at sinundan nila ang Hui, ngunit si Sun Mubok ay niloko ng mga tauhang pinagkatiwalaan niya.
Kaya sa nangyari naman ay pinapaubayan na ni Sun Mubok ang apo niya sa ating bida, at tuluyan ng binawian ng buhay si Sun Mubok sa harapan mismo ni Jung Hyun, at alinsunod sa kanyang kagustuhan ay dinala niya raw si Sojin kasama niya. Habang sa isip-isip naman ni Jung Hyun ay minura niya si Sun Mubok dahil sinabi niya raw rito na huwag raw siyang pagkatiwalaan ng ganoon kadali. Sabay din na inalala niya ang sinabi ni Sun Mubok kung saan nagsabi ito na huwag magtiwala kahit kanino, kaya napatanong na lang ito na kung paano raw nito nagagawa iyon. Kaya kung sinasabi ba raw ng ating bida na huwag din niya pagkatiwalaan ito, at talaga namang kakila-kilabot raw na kaibigan si Jung Hyun, at kaibigan ba raw? At oo, at siguro hindi niya sigurado dahil hindi niya pa raw siya tinawag na kaibigan sa buong buhay niya, pero palagi niya raw siyang itinuturing bilang kaibigan niya. Dagdag pa ng ating bida na ayaw niya raw na maranasan ng batang ito ang parehong kamalasan, kaya inilalayo niya si Sojin mula sa Mount Sky patungong Mount Wudang. Balik sa salukuyan kung saan napaisip na si Jung Hyun na upang magawa raw iyon ay kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari matapos ang araw na iyon. Bagamat nakipagdigma raw siya ng walang pahinga hanggang ngayon ay iniisip ng Jang Ho na nagpakalayo-layo na siya sa loob ng 30 taon. Sabay din na nagsabi na ang ating bida na kaya pagkatapos ng araw na iyon ay sabihin raw ng Evil Dark Divine Typhoon sa kanya ang lahat ng alam nito. Sabay din na napaisip na si Jung Hyun na pagkatapos niya raw lisanin ang Mount Sky ay nagawa niyang mabasa ang isipan ng mga taong kanyang nakasalubong, at doon niya nalaman ang mga bagay na hindi niya kailanman nalaman noon, ngunit hindi niya pa rin niya lubos na naunawaan ang pagsulong ng Jang Ho patungong silangan. Ngayong siya na raw ang may pananagutan kay Sojin ay hindi na rin siya maaaring manatili pa sa pag-iisa, at hindi lang iyon dahil paano raw nangyari na ang Wudang sect ay naging napakahina na minamaliit na sila ng Kunlun sect. Kaya natanong na lang niya sa kanyang sarili na kung ano ba raw talaga ang nangyayari rito. Biglang nagtanong na ang Evil Dark Divine Typhoon na una raw sa lahat ay kung alam ba raw ni Jung Hyun na ang Jang Ho ngayon ay hinati sa isang pormang tinatawag na 10 pillar. Sumagot naman ang ating bida na alam niya raw ang pangkalahatang ideya nito, ngunit ipaliwanag raw ng Evil Dark Divine Typhoon ng detalyado. Kaya walang ano-ano ay pinaliwanag na ng Evil Dark Divine Typhoon na noong nakaraan raw ay ang Jang Ho ay nahahati batay sa Merm Alliance at sa Radiant Heavenly Cult ay matapos magkasundo ang Sword Immortal at ang Heavenly Demon ay naranasan ng Jang Ho ang isang maikling panahon ng kapayapaan. Gayunpaman ay nagsimula silang magtipon at magkahiwa-hiwalay ayon sa mga layunin ng bawat puwersa. Sa kasalukuyan ay ang mga pundasyon na lamang ng Merm Alliance ang nananatili, at ito ay nahahati sa 9 na puwersa, samantala ay nananatili rin ang Radiant Heavenly Cult. Sa pagsasanib ng mga ito at ng dating Radiant Heavenly Cult, sila ay nakilala bilang ang 10 pillar. Kaya nagtanong na rito si Jung Hyun na kung nakasentro rin ba raw ang mga ito sa 10 Supreme Martial Artists. Sinang-ayunan naman ito ng Evil Dark Divine Typhoon. Dahil naman sa mga nalaman ni Jung Hyun ay napasabi na ito sa kanyang isip na ang mga lintik raw na batang iyon dahil kaya pala raw nagkawatak-watik sila at naglalaban-laban sa isa't isa pagkatapos niyang mawala. Biglang nagsaad naman ang Evil Dark Divine Typhoon na ngunit raw ay may problema. At bago raw pumasok si Jung Hyun sa pag-iisa ay kung hinamon ba raw nito ang iba pang 10 Supreme Martial Artists. At ang ibig niya raw sabihin, sabay din itong nagtanong na kung nakipag-isang laban ba raw si Jung Hyun sa kanila. Kaya sa tanong naman ng Evil Dark Divine Typhoon ay bahagyang nabigla naman rito ang ating bida. Kasabay din na pinaliwanag na ni Jung Hyun na mahigit 30 taon na raw ang nakalipas dahil sa pagkabigo ng 10 Great Martial Artists ng Merm Alliances na ang alam lang ay makipag-away sa bawat pagkakataon, ngunit wala silang may pakitang tunay na patakaran sa labis na pagkabigo sa ilalim ng anyo ng isang duelo sa martial arts, kaya dinurog niya raw silang lahat isa-isa. Ngayon na naaalala niya raw na nilupig niya rin ang Kunlun sect noon, mula noon ay wala namang masyadong nangyari at sobrang naiinis raw siya na nakalimutan niya ang lahat. Kasabay din na nagtanong na ang ating bida na kung ang mga lintik raw na iyon ay galit pa rin ba dahil sa isang bagay na napakaliit. Sinagot naman ito ng Evil Dark Divine Typhoon na syempre raw dahil hindi naman lahat ng 10 pillar ay ganoon, ang Radiant Heavenly Cult lang ang kakaiba sa kanila, habang may mga lugar na itinuturing niyang kaaway ay mayroon ding mga pumipigil ng palihim. Di naman ito naintindihan ni Jung Hyun kaya nagtataka itong nagtanong na kung ano ba raw ang sinasabi nito ngayon. Seryusong sinagot naman ito ng Evil Dark Divine Typhoon na hindi naman raw sila tuluyang nasa digmaan, ngunit ang Overlord's Castle raw sa hunan nakatabi ng Wudang sect at ng kanilang teritoryo.
At ang Righteous Sword Clan sa Anhui ay partikular na mahigpit sa kanilang pagbabantay. Sa narinig naman ni Junghyun ay napaisip na ito at ilang sandali lang ay nasabi niya na ang Overlord's Castle raw at Righteous Sword Clan sabay din itong napatanong na kung posible ba raw kaya na ang Wangbo Clan at Nangang Clan. Dahil doon ay nasabi na lang niya na kung nawala na ba raw sa katinuan ang lahat ng lintik na ito sabay din itong napabulong na matagal na rin raw simula nung tinuruan niya sila ng leksyon. Narinig naman ito ng Evil Dark Divine Typhoon kaya nang inig at pinagpawisan na lang ito kaya napaisip na ito na tinatawag lang raw na lintik ni Junghyun ang Overlord's Castle sa Xinjiao na kumokontrol sa Dongting Lake at sa Yangtze River at ang Righteous Sword Clan sa Anhui kaya talagang matapang raw ang Sword Calamity. Sabay din na nagsaad na ang Evil Dark Divine Typhoon na dahil matagal na rin raw siyang nanatili sa labas ay wala na raw siyang mas detalyadong impormasyon kaysa dito. At yun lang raw ang alam niya. Tumugon naman si Junghyun na wala naman raw nagbago 30 taon na ang nakalipas o ngayon man kaya sige raw at hahayaan raw siya ng Evil Dark Divine Typhoon na magtanong ng huling tanong sumang-ayon naman rito ang Evil Dark Divine Typhoon. Kaya nagsaad na si Junghyun na narinig niya raw na kamakailan lang ay magulo ang Mount Tian Northern Road sabay din itong nagtanong kung posible kaya raw na may kaugnayan ito sa mga miyembro ng Radiant Heavenly Sect at kung lumilitaw na ba ang mga demons mula sa Mount Sky. Sinang-ayunan naman ito ng Evil Dark Divine Typhoon dahil may mali raw roon ngunit hindi niya pa raw ito masusing masuri dahil sarado na ang Mount Sky ngayon. Ngunit raw sabay din na pagbagsak ng kanyang pawis. At nagsaad kung hindi raw siya nagkakamali ay ang batang kasama raw ni Junghyun ay tila ang Saintess kaya posible kaya na ang Heavenly Demon di naman niya natuloy ang kanyang sinasabi. Dahil seryusong nagsalita na si Junghyun na bakit at kung naiintriga ba raw ang Evil Dark Divine Typhoon. Dahil ang punk raw na yun na si Sun Mubok ang Heavenly Demon ay patay na kaya sa narinig naman ng Evil Dark Divine Typhoon ay nalungkot na lang ito sa kanyang nalaman. Kaya malalim na itong napaisip at malungkot na itong napasabi na wala raw siyang narinig tungkol sa kanya pagkatapos niyang lisanin ang Radiant Heavenly Cult at kaya pala raw iyon ang nangyari. Habang unti-unti nang sumisikat ang araw ay magpapalem na raw siya ngayon at dinaglaon ay tumalikod na ito at umalis. Makalipas ang gabi ay unti-unti nang lumitaw ang araw. Habang naglalakad doon si Junghyun ay napaisip na ito na alam raw ng taong yun ang marami para sa isang taong matagal nang nasa labas. Sa kabutihang palad raw ay hindi masyadong nagbago ang balanse ng kapangyarihan mula noon. Karamihan sa mga puwersa marahil ay nananatiling magkaugnay batay sa pagkakaibigan ng kanilang mga pinuno sabay din itong napasabi na ang mga lintik raw na iyon. Sabay din itong napatanong na sa kanyang isip na kung talaga bang kaya nilang pamunuan ng maayos ang kanilang grupo at kung galit pa rin ba sila sa nangyari 30 taon na ang nakalipas. At nakakahiya raw na mapasama sa kanila bilang bahagi ng 10 pillars sa pagdating naman nito ay agad na itong tinawag ni Sojan na lolo. Sabay din itong nagtanong na kung nasaan ba raw si Junghyun buong gabi at hinintay na raw niya ito. Tumugon naman si Junghyun na kitang-kita niya raw nakakagising lang raw ni Sojan kaya parang natutulog ito habang hinihintay siya nito at kung tama ba raw siya. Di naman ito sinagot ni Sojan bagkus nagsaad lang ito na pakihitali raw ang buhok ni Sojan kaya dahil doon ay inis na napatanong na si Junghyun na kung bakit hindi raw ni Sojan hilingin sa mga tao ng Kunlun Sect na itali ang buhok nito ngayon. Di naman pinansin ni Sojan ang tanong ni Junghyun bagkus seryusong tinawag niyang lolo si Junghyun sabay din itong nagtanong na kung isang immortal ba raw ang kanyang lolo Junghyun. Kaya sa narinig naman ni Junghyun ay napaisip na lang ito na dahil nakikisalamuha raw si Sojan kamakailan sa maraming tao mula sa Kunlun Sect at iba pa ay narinig nito ang mga kakaibang bagay kaya nagtanong na ito na kung saan ba raw narinig ni Sojan ang ganitong klase ng kalokohan. Sinagot naman ito ni Sojan na sa Ginoo na Porters raw at si Lolo Junghyun raw ay orihinal na tinawag ng Jade Emperor. Upang maging isang Earth Immortal at dapat sana siyang pumunta sa Immortal Realm ngunit dapat raw ni Junghyun iligtas ang mundo at ibahagi ang kaliwanagan at pinilit raw ni Junghyun na manatili dahil kailangan nitong gawin ang mga bagay na iyon. Kaya sa sinabi naman ni Sojan ay pinagpawisan na napatanong na lang si Junghyun sa kanyang isip na kung ano ba raw ang sinasabi ni Sojan. Sabay din na nagtanong na si Junghyun na kung Earth Immortal ba raw at kung bakit niya raw gagawin ang ganoong nakakaabala sabay din itong nag-utos na ngayon raw ay magpalit na lang raw si Sojan ng damit. Di naman ito sinagot ni Sojan bagkus napasabi na ito na pagkatapos raw sabay din itong nagtanong na kung saan ba raw pupunta ang lolo Junghyun niya. At ang lolo Junghyun niya raw ay para itong kanyang lolo. Kaya kung iiwan ba raw siya ni Junghyun katulad ng kanyang lolo sabay din itong napaiyak na lang.
Dahil naman doon ay kinurot na ni Junghyun ang buhok ni Sojin sabay din itong sumagot na hindi raw iyon mangyayari kaya huwag raw mag-alala si Sojin tungkol doon. Tumugon naman si Sojin na sinira raw ng lolo Junghyun niya ang kanyang buhok. Biglang nagtanong naman si Junghyun na kung saan naman raw siya pupunta kung wala si Sojin. Kaya sa tanong naman ni Junghyun ay napatanong na rito si Sojin na kung talaga ba raw na hindi pupunta ang lolo Junghyun niya kahit saan nang wala siya. Sinagot naman ito ni Junghyun na syempre raw kaya kailan ba raw siya nagsinungaling sa kay Sojin sabay din na hinaplos niya na ang buhok nito. Sumagot naman si Sojin na ilang beses na raw nagsinungaling ang lolo Junghyun niya sa kanya. Kaya dahil doon ay agad nang nagmungkahi na si Junghyun na kung ganoon raw ay paano kung mag-pinky promise na lang sila. Kaya sa ginawa naman ni Junghyun ay naalala ni Sojin ang sinabi ng kanyang lolo Son Myu-bok kung saan nagsaad ito na masakit raw ang mga kamay niya sabay tawag kay Sojin. Dagdag pa ni Son Myu-bok na ngayon raw ay kailangan raw ni Sojin mangako sa kanya gamit ang daliri nito, na kung sakaling may mangyari sa kanya at hindi na raw niya kayang protektahan pa si Sojin, ay sundin lang raw ni Sojin ang matandang iyon doon na si Junghyun. Kahit na mukhang kakaiba raw si Junghyun sa labas at sa loob naman ay kakaiba rin ang kalooban nito pero hindi raw ito masamang tao. Narinig naman ito ni Junghyun kaya nagtanong na ito na kung sino raw ang tinatawag ni Son Myu-bok na kakaiba. Kasabay din na nilapitan na ni Junghyun si Sojin. At nagsaad na talaga naman raw na kagaya si Sojin ng nanay nito kaya nagtanong na si Sojin na kung alam ba raw ni Junghyun ang nanay niya. Sinagot naman ito ni Junghyun na oo raw dahil lubos niya itong alam dahil disipulo niya noon ang nanay ni Sojin. Sabay din na napasabi na si Junghyun sa kanyang isip na isang nag-iisang ekspresyon na may parehong tingin siya tulad ng kanyang lolo. Mahirap kapag nag-iisa raw ito. Sabay sambit na saintess at nagsaad na isang tao na dapat ingatan ang banal na apoy at buong buhay niya ay inialay sa Radiant Heavenly Cult. Si Sojin ay pinili na bilang isang saintess mula pa pagkasilang lumaki siya sa paligid lamang ng Holy Flame Palace kung saan naruroon ang banal na apoy at dahil natutunan niyang ang ganitong buhay ay natural lamang ay nais niyang tuparin ang inaasahan ng lahat. Gayunpaman alam ni Sojin na mahirap ang maging nag-iisa. At matapos mamatay ang Heavenly Demon ay nagsimulang magbago ang mundo ni Sojin mula nang sundan niya si Junghyun ang Sword Immortal. Hindi ang tahimik at nag-iisang Holy Flame Palace ni ang Mount Sky na paminsan-minsan niya lamang natatakas ngunit hindi kailanman lubusang iniwan. Sa isang mundong puno ng tanawin na hindi niya pa kailanman nasalayan noon. Ang mundong labas na hinarap niya matapos iwan ang Holy Flame na siyang lahat sa kanyang buhay, ay tulad ng sinabi ng yumaong lolo niya na lahat ay bago at kakaiba at kahali-halina. Sabay din na napaisip si Sojin na syempre raw ay may mga nakakatakot na bagay paminsan-minsan ngunit hindi raw siya natatakot kahit kaunti. Balik sa salukuyan kung saan nag-pinky promise na si Sojin sa ating bida. Sinang-ayunan naman ito ni Junghyun habang si Sojin ay napasaad na ito sa kanyang isip na hindi raw siya natatakot dahil raw ipinangako ni Lolo Junghyun na paprotektahan siya. Matapos naman nun ay dinaglaon ay lumabas na doon si Sojin para maglaro. Nakita naman ito ng mga membro ng Mad Typhoon Sand at nakilala nila si Sojin kaya napatanong na sila kung talaga ba raw na siya ang saintess kaya bakit ang saintess raw ay nasa isang lugar na ganito. Napansin naman sila ni Sojin kaya napalingon na ito sa kanila kaya nasabi na lang nila na tinitingnan raw sila ni Sojin kaya nag-utos na ang kasamahan nito na lumingon raw ang kanyang kasama at huwag makipag-eye contact sa kay Sojin. Biglang papunta na doon si Sojin, kaya dahil doon ay nabahala na lang ang isa kaya napasaad na ito na papunta raw si Sojin sa kanila kaya natanong niya na kung ano na raw ang gagawin nila. Sinagot naman ito ng kanyang kasamahan na magpanggap na lang raw ito na hindi nito nakikita si Sojin at ipakita nito na parang hindi nito napansin si Sojin. Ngunit agad nang tinawag naman siya ni Sojin na Mister sabay din itong nagsaad na nakita niya na raw ito dati sa Holy Flame Altar noong Demon Heaven Festival at kasama raw nito ng lolo niya at kung tama ba raw siya kaya bakit raw ito nagpapanggap na hindi siya nito kilala. Kaya sa sinabi naman ni Sojin ay pinagpawisan na lang ito ang Demon Heaven Festival raw ay ito ay ginuganito upang alalahanin ang unang Heavenly Demon ng Radiant Heavenly Cult kasama ang mga tagasunod nito sa Mount Sky. Ito ang pinakamalaking pista ng Radiant Heavenly Cult na ginuganita ang araw na siya ay umakyat sa Heaven. Kaya nasabi niya na nasa Demon Heaven Festival hindi lamang ang leader kundi lahat ng tagasunod ng Radiant Heavenly Cult ay nagsasagawan ng memorial ceremony sa harap ng Holy Flame Altar. Sabay din itong napaisip na kahit hindi na raw siya tagasunod ng Radiant Heavenly Cult ay hindi niya maiwasang maantig dahil naalala pa rin siya ng saintess.
Kaya ano ba raw at paano niya nagawa na tignan si Sojin ng ganito basta-basta sabay din na tumugon na ito na si Sojin raw ay tiyak na nagkakamali lang ito at hindi raw sila ang nakita ni Sojin sa sinabi naman nito ay napabulong na ang kasamahan nito na nagpapanggap na hindi niya kilala sabay din na tinawag niya na itong isang pirasong shit biglang dumating naman doon ang Evil Dark Divine Typhoon. At lumapit na ito sa kanila Sojin kaya napalingon na sila rito. Sabay din na tinawag na nila ang kanilang chief na ang Evil Dark Divine Typhoon.